dahil birthday ko kaya niyaya ko po si Hapon na pumunta sa ilog para mag-photoshoot. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga po pala yung ganap namin nung Sabado, February 15, 2025. Dahil mag-birthday ang auntie nyo kaya kailangan po niya ng photoshoot. Habang nasa biyahe nga kami nagpapalobo na po ako dito. Kada taon palagi ko po itong ginagawa sa tuwing mag-birthday ako. Kahit 31 na po itong auntie nyo, syempre piling bagets pa rin tayo. Kaninang umaga po habang natulog po yung asawa ko, niyaya ko nga siya kaagad. Okay nga po sa asawa ko at go na go naman siya. Pagkatapos ko pong mag-ayos, nagbiyahe na kami. At naghanap na rin po kami ng place kung saan niya ako pwedeng picturean. Alam niyo po, sobrang saya ko at napaka-bless ko po dahil meron po akong asawa na kagaya ni Hapon. Palagi niya po akong sinusuportahan sa lahat ng gusto ko. Pagkatapos po ng ilang minutong biyahe, nakahanap din po si Hapon ng place kung saan niya ako pwedeng picturean. Sabi nga po ng asawa ko, dito na lang daw. Okay na okay naman po sa akin ng mga auntie, basta meron lang po akong remembrance sa birthday ko. So, eto nga po yung view ng mga auntie, medyo mabato at malapit sa ilog. Pero okay lang yan kasi request ko naman kay uncle yung Hapon. Sobrang ganda nga po dito ng mga auntie at wala din masyadong tao. Yun nga lang, meron po mga sasakyan na dumadaan. Bali dito nga po pala kami sa ilalim ng tulay. Sabi ko po kasi kay uncle yung Hapon, gusto ko pong picturean niya ako sa may snow. Dito nga niya ako pinunta ng mga auntie, meron ngang snow kaso nga lang medyo mabato. Pagdating nga po namin kaagad dito, sinimula na po namin kaagad ang pictorial. O diba, pilingera ang auntie nyo. Napaka-supportive talaga nitong asawa ko kasi kahit anong gusto ko, go na go naman siya. 31 years old na nga po ako ngayong February 18. Bale, ang gusto ko po talagang outfit ng mga auntie, yung pang sexy talaga. Kagaya po ng picture na to nung 29 years old ako. Gusto ko sana ganyan ng mga auntie kaso nga lang po wala akong damit na isusuot. Kaya eto na lang po yung naisip ko, pang teenager lang po ang peg. Dahil wala po tayong taga-makeup, kaya ako na lang po yung nag-makeup sa sarili ko. Ang photographer ko naman po, walang iba kundi ang napakagwapo kong si Hapon. Sa mga oras nga po pala na to ay napakainit. Umayon nga po sa atin yung panahon dahil hindi po masyadong malamig. Tapos napakaganda rin po ng sikat ng araw. Pagkatapos ng ilang minuto namin dito sa ilog, alis na nga po kami. Kahit sa ganitong simpleng bagay lang po ngayong birthday ko, sobrang saya ko na po. Ingat-ingat nga lang po pala sa paglalakad dahil sobrang babato po dito. Si Hapon naman po hinihintay niya kami dun sa sasakyan. Bale, etong lugar na to sobrang lapit lang po dun sa bahay namin. Ito nga po kami nag-picture-picture mga auntie sa ilalim ng tulay. Sobrang ganda pala dito, parang gusto ko ulit pumunta, siguro mga summer naman. Katapos po ng ilang minutong biyahe, dumaan po kami dito sa 7-Eleven. Kita nga po namin si Okasan at saka si Otosan na naglalakad. Bale, may binili nga po sila dito sa 7-Eleven. Otosan po ay nakabike, tapos si Okasan naman po ay naglalakad. Tinawag nga po namin si mother-in-law para dito na lang po siya sumakay. Nagkukwento nga po sa akin itong binan kong babae kanina, habang tinatawag ko po siya, hindi daw po naririnig ni Otosan. Mother-in-law nga lang daw po ay nakakarinig sa akin. Binan ko pong lalaki kasi medyo mahina na po yung pandinig niya. Tapos po namin dito sa 7-Eleven nagbiyahe na po kami, pauwi naman ng bahay. Habang pauwi po kami, nakita nga po namin si Otosan na nakaupo po dito sa gilid ng kalsada. Oo naman po itong si Otosan, pagod na pagod. Diyan sa banda na yan kung saan po nakaupo si Otosan, diyan po nahulog yung pera niya dati. 3,000 yan nga po yun na tigpa 500 yen. Niyaya nga po pala namin si Otosan na pumunta sa Abe. Kaso nga lang po ayaw po ni father-in-law. So ito nga no mga auntie, nagbabay po yung father-in-law ko. Grabe no, napakalakas pa niya. Pagkatapos naming may ihatid yung binan ko, umalis na rin po kami kaagad. Kaya nga po si uncle yung Hapon na pumunta sa Abe. Kanina nga po pala ng mga auntie, nakita po ng mga binan kong Hapon yung suot ko. Binibiro nga po nila ako na para daw akong high school doon sa suot ko. Kapag nakikita po ng mga binan kong Hapon na ganun po yung suot ko, naku mga auntie, nahihiya po talaga ako. Kaya kanina pag uwi po namin ng bahay, nagpalit po ako ng pants. So eto na nga po, pagkatapos ng ilang minutong biyahe, nandito na po kami sa Abe. Pagpasok ko, tinignan ko na nga po kaagad yung mga nakasale. Grabe po mga auntie, ang dami. Halos lahat nga po ng mga nakasale ay mga pang winter. Dahil malapit na ang spring, kaya marami ding nakasale. So ayan, ipapakita ko muna po sa inyo itong aking outfit. Nalitan ko na nga po yung suot ko kanina. Ang pinalit ko po, itong aking cargo pants. So naman po sa banda na to, marami din pong nakasale na sapatos. Libot-libot nga lang ako dito ng mga auntie kasi wala naman akong type. Siguro kapag kayo po ay nagpunta dito, marami kayong mabibili. Napakadami nga pong nakasale, halos lahat ay bagsak presyo. May mga skirt din sila dito na ang mumura lang. Sabi sa akin ng asawa ko, mamili daw ako ng gusto ko. Kaso nga lang po mga auntie, wala po akong gusto. Bali, may nakita nga po pala ako ditong top na ang mura lang, kaya sinubukan kong isukat. Ang sinukat ko nga po ay sobrang ganda mga auntie. Pwede po itong iterno sa mga high waist na pants. Dalawang isip nga ko mga auntie kung bibilhin ko ba to o hindi. Bali, ang ending nga po ay hindi ko po yun binili. Si Hapon naman po at yung binan kong babae nagbayad na po dito sa counter. Fast forward na nga po mga auntie, pag uwi po namin dito sa bahay magluluto na po ako ng ramen. Gutom na nga po kami dahil wala pa po kaming kain. Kanina po nung napunta kami sa ilog hindi pa po kami kumain nila Hapon. Bali,
tinapay lang. So, ito nga po yung tanghalian namin ng mga auntie ramen. Nakadali lang po nito lutuin dahil meron na po itong kasamang sauce. Bali, nagisa nga po pala ako ng konting gulay na ilalagay ko po dito sa ramen. Malambot na nga po itong ramen, kaya huhugasan ko muna. Bali, pinagluto ko nga rin po pala yung mga binhan ko ng mga auntie. Lahat po kami ay kakain. Katapos ko mahugasan, ay nilagyan ko po ng mainit na tubig. Ito na nga po, pagkatapos ng ilang minuto, tapos ko na rin pong lutuin tong ramen. Tawag ko na nga rin po yung mga binan ko at saka si hapon para makakain na po kami. Ako naman po mga auntie, hindi po ako kakain ng ramen. Bali, ito po yung kakainin ko, kanin. Tapos ang ulam ko po ay ham. Minasang itadakimasu. Sa mga bumati nga po pala sa akin, ay maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo ma-replyan isa-isa. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and bye bye. 何見てんだ。